Libo-libong residente ang apektado ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, muling binaha ang ilang lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Mula sa Maynila, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, kakambal na nga ng malakas na buhos ng ulan ng traffic. Kaya naman matapos bumuhos ang ulan kaninang hapon, matinding traffic naman ang sinuong ng mga commuter at motorista. Halos mag-zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan kaninang alas 5 ng hapon sa bahagi ng Quezon Avenue Corner Timog sa Quezon City. Sa bahaging ito naman ng E. Rodriguez, binaha na sa malakas na buhos ng ulan. Ganon din ang sitwasyon pagdating ng Roosevelt, kaya naman hirap tuloy ang ilang motorista bumiyahe. Tukod ang traffic mula Araneta Underpass patungong Maynila. Pagdating ng Maynila, bumper to bumper na ang mga sasakyan. Baha kasi sa May Espanya Boulevard. Hindi tuloy makatawid ang ilang motorista, pero ilang mga bata ang ginawang swimming pool ang Espanya. Ilang residente naman ang sinamantala ang baha para kumita ng ekstra. Ang kariton, nilagyan ng plastik na upuan para maitawid ang mga commuter na ayaw lumusong sa baha kapalit ng barya. Pag tumawid po kayo, pwede po kayo magbigay ng barya kahit magkano, malaking tulong na po yun sa amin. Pinakamataas na po yung 20. Pero may ilang lumusong na sa baha. Ako yung nilusong yung baha, ma'am. Ganito lang po. Bakit naman natin nilusong, ma'am? Para po makauwi po ako agad. Ang ilang commuter naglakad na. Traffic na po talaga eh. Tapos baha pa. Opo, kaya bumaba na lang po ako. Mahirap naman po, ma-traffic po. May pagbaha rin sa bahagi ng Taft Corner, Calao Avenue. Natuhanan naman sa Manila Cathedral ang pagdama ng isang kidlat. Binahari ng bahagi ng Chino Roses Avenue hanggang Pio del Pilar sa Makati. Maging sa ilang probinsya, nakaranas ng masamang panahon. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Barangay Managua, Malaybalay City sa Bukidnon. Kusina. Maging ang kusinang ito sa Barangay Aglayan, nagmistulang swimming pool na. Kaya't ang refrigerator sa isang bahay doon, iniangat na sa mesa para hindi masira. Sa Bangkod National High School, binaha ang mga pasilyo at mga classroom. May kasama pang putik ang tubig. Ang mga upuan at mga mesa nagkapatong-patong na. Nasira rin ang iba pang mga gamit. Walang naisalbang importanteng papeles at record ng mga estudyante. Magsasagawa ng inventaryo ang paaralan. Lubog din sa baha ang malaking bahagi ng Datu Montawal, Maguindanao del Sur. Bunsod yan ng pag-apaw ng Rio Grande de Mindanao dahil sa patuloy na pag-ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Pagalungan. Ang ilang residente na lumikas, nagtayo ng pansamantalang masisilungan. Ang iba naman nanatili na sa kanilang mga bangka. Ayon sa tala ng mga otoridad, mahigit 24,000 residente ang apektado ng pagbaha sa kanilang bayan. Habang nasa 36,000 naman ang apektado sa bayan ng Pagalungan. Namahagi na ng tulong ang mga lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Nakaranas din ng pagbaha ang bayan ng Pikit sa Cotabato. Ilang pamilya ang sinagip matapos matrap sa kani-kanilang bahay. Maging ang mga taniman doon nagmistulang dagat na. Pia, balik tayo dito sa Maynila. Makaraan ng ilang oras, humupa na ang baha rito sa Espanya. Maayos na rin ang daloy ng trapiko. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Patuloy na uulanin ang malaking bahagi ng bansa bukas kahit walang namamataang sama ng panahon. At dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather mula tanghali bukas, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Gayon din sa Visayas, lalo na sa hapon. Pero sa Luzon, mababawasan naman ang mga lugar na uulanin sa rehiyon kumpara po sa mga nakalipas na araw. May tsansang umulan naman sa Metro Manila, lalo na sa hapon. Mas marami ng dialysis sessions ang sasagutin ng PhilHealth simula po ngayong araw. Malaking tulong po ito para sa mga may sakit sa kidney. Saksi si Jonathan Andal. Isa sa bawat 10 tao sa buong mundo may chronic kidney disease. Base sa isang pag-aaral, marami sa mga may sakit sa bato sa dialysis kumakapit. Ang problema, kapag nasagad nila ang 90 sessions kada taon na sagot ng PhilHealth, nasa 4,000 na eh.
yung babayaran namin. Pumapalya kami sa dialysis kapag wala kami talaga makuna ng pambayad. Kaya malaking tulong sa kanila ang dagdag na dialysis sessions na sagot ng PhilHealth simula ngayong araw. Mula sa dating 90 sessions, 156 sessions na ito kada taon. Kung 3 beses ang dialysis kada linggo, katumbas yan ng isang buong taong dialysis. Ang PhilHealth ay nagbabayad ng 2,600 pesos kada session. Dahil naging 156 sessions na ang sagot ng PhilHealth, ay aabot na sa 405,600 pesos. Ang sinasagot po ng PhilHealth para sa mga pasyente na mayroong chronic kidney disease stage 5. Kung hindi naman chronic kidney disease pero kailangan ng emergency dialysis, pasok daw ito sa 45 days na coverage bilang principal member ng PhilHealth. Ang pinalawak na benepisyo para sa dialysis, popondohan mula sa 21.5 billion pesos ng PAGCOR at PCSO. Sa National Kidney and Transplant Institute, planong magpagawa ng 12 palapag na gusali at magdagdag ng 200 hemodialysis machine para matugunan ang dami ng nagpapadialysis. Madami sila, hindi namin nakakayanan ang pag-akyat dito sa room. Nasa emergency room pa lamang sila. O kaya nililipat namin sa ibang ospital. Pero hindi raw pwedeng habang buhay umasa sa dialysis. Kidney transplant talaga ang kailangan para sa maayos na pamumuhay. Maski araw-arawin ang isang pasyente na nagda-dialysis na nakakabit sa makina, hindi niya rin malilinis ng todo-todo ang ating toxins sa ating dugo. Hindi rin siya makakabigay ng hormone na manggagaling sa isang kidney lamang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal ang inyong saksi. Nais ng MMDA na tanggalin na ang Temporary Restraining Order laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kumpara kasi nung umiiral ang NCAP, higit triple ang itinaas ng traffic violations na naitala nila nitong Mayo. Saksi si Joseph Moro. Sa habang 23.8 kilometers, EDSA ang isa sa pinakamahaba at pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Pero kahit daw anong bantay ng MMDA, imposibleng mahuli ng mga enforcer ang lahat-lahat ng mga lumalabag sa batas trapiko doon. Kulang talaga, EDSA alone 50 plus kilometers. Paano naman po namin babantayan lahat ng kanto or sulok niyan? Isa sa mga madalas na traffic violation na nakikita ng MMDA yung mga motorista na dumadaan sa mga eksklusibo sana na mga EDSA bus carousel lane. Hindi naman daw mahuli lahat ng MMDA ang mga motoristang ito dahil suspendido pa rin ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Noong June 5 hanggang 15 pa lamang, halos 400 motorista ang dumaan sa EDSA bus lane kahit hindi naman bus. Ayon sa MMDA, nung hindi pa suspendido ang NCAP, higit 9,000 ang average na bilang kada buwan ng mga lumalabag sa batas trapiko. Noong Mayo, umabot na ito sa 32,000. Pinatuloy ko yung monitoring ng NCAP for violations. It's just that hindi kami nakaka-issue ng ticket. They get away with it. They violated the traffic laws and nakawala sila. Hindi sila na-penalize. Sa NCAP, ang mga hindi matiketan ng traffic enforcer kaya raw padalhan pa rin ng ticket dahil nakuhanan naman ng mga traffic camang violation. Pero sinuspinde ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng NCAP Agosto noong nakaraang taon habang dinidinig ang pagtutol ng ilan kabilang ang umunoy paglabag sa data privacy ng mga motorista. Tapos na ang oral arguments dito nitong Enero. Sumulat ang MMDA sa Office of the Solicitor General para hilingin ito sa Korte Suprema na tanggalin na ang TRO sa NCAP. Simula nang masuspinde ang NCAP noong isang taon ay may lampas 200,000 traffic violation ang na-monitor ng kanilang mga CCTV pero hindi mapanagot. Tugon ng Solicitor General, maghahain ito ng urgent motion para i-lift ng korte ang TRO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Barkong pandigma ng France magkakaroon ng stopover sa Pilipinas. Nakatakdang dumaong sa bansa bukas ang French Navy destroyer na Lorraine. Lumayag ito para masubok ang command at control capabilities. Nagkaroon din ito ng mga aktibidad kasama ang ilang strategic partners ng France, gaya ng Amerika at Japan. Layo ng pagbisita ng barkong Lorraine ang pagpapalakas ng ugnayan ng France at Pilipinas. Panukala ng Department of Health na bigyan ng temporary license ang mga nursing graduate na hindi pa nakapasa sa licensure exam
tinutulan ng Professional Regulation Commission. Ayon sa PRC, hindi ito pinapayagan ng Republic Act 9173 o Nursing Act of 2022. Nasa batas din po ng nursing po yan. Ang standard is average of 75% na walang mas mababa kaysa 60% in any subject. Hindi ho napapalitan yung provision sa batas. Hindi ho pwedeng gamitin yung percentage na lower than 75. Nauna nang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na gusto niyang bigyan ng temporary license ang mga nursing graduate na hindi nakapasa sa licensure exam at payagan silang magtrabaho sa mga government hospital. 1.5 million hanggang 2 million doses ng bivalent vaccines kontra COVID-19 inaasahang dumating sa bansa. Ayon kay DOH Undersecretary Eric Tayag, nag-request na sila ng dagdag na supply mula sa COVAX. Sa kwenta ng DOH, di bababa sa 1.5 milyong health workers at senior citizens ang qualified na para sa third booster. Pinag-aaralan nila ang pagkuha ng vaccine ambassadors, gaya ng mga doktor, para tumulong mapataas ang kumpiyansa at interes ng mga tao sa pagbabakuna. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Humihingi ng tulong ang pamilya ng isang Pinoy seaman na mag-iisang linggo nang nawawala. Nobyembre na umalis at nagtrabaho sa barko si Vincent San Diego na taga-Tagkawayan, Quezon. June 16, nakarating sa kanyang pamilya ang balita mula sa agency ni San Diego na naiulat itong nawawala habang sakay ng barko. Hindi raw nakitang lumabas sa cabin si San Diego at hindi na nakapag-duty. Ayon sa kanyang asawa, napag-usapan pa naman nilang mag-asawa ang pag-uwi ng seaman sa Pilipinas. Nanawagan ng pamilya ni San Diego sa gobyerno ng Pilipinas na imbestigahan ang insidente. Sinusubukan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuha ang panig ng agency ni San Diego at Department of Migrant Workers sa insidente. May nararanasan pa rin problema sa paghinga si Pope Francis kasunod ng operasyon sa kanya kamakailan. At dahil po dyan, hindi na niya nabasa ang kanyang talumpati sana sa isang pagtitipon sa Vatican ngayong araw. At nang tanungin naman kung kumusta ang kanyang lagay, ang sagot ng Santo Papa, I'm still alive. Sabi ni Pope Francis, may epekto pa rin sa kanyang anesthesia matapos siyang tanggalan ng hernia noong June 7. Nakalabas siya sa ospital matapos ang 9 na araw at mula nooy naging abala sa iba't ibang aktibidad gaya ng pulong sa mga presidente ng Cuba at Brazil. Handa ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Bill, pero pinababalik ito sa plenary discussion ng ilang mambabatas dahil sa ilang pagbabago matapos ma-ratify ng Kongreso. Saksi si Ian Cruz. Sa dami raw na naglipa ng online scam ngayon, nagbigay ng payo si Pangulong Bongbong Marcos para hindi mabiktima ang publiko. When you get the message and there is a deal being presented, and it sounds too good to be true, it is. If the public is aware and knows and is able to spot because of the way that these scams are presented, then that is the best defense that we have. Dahil gumagamit na ng makabagong teknolohiya ang scammer, mahalaga ayon sa Pangulo ang gumugulong na SIM registration para masawata ang mga online scam. Sa huling tala ng National Telecommunications Commission, lumagpas na sa 100 milyong SIM cards ang nairehistro sa 3 telcos ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa panayam ng media sa anibersaryo ng Securities and Exchange Commission. Dito, tinanong din ng Pangulo tungkol sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, ang anumang pondo ay nakasalalay sa tamang management at kung sino ang hahawak nito ang siyang magdidikta kung magtatagumpay ba ito o hindi. The secret to its success is who do we put in management. Yan ang susi dyan. Kung corrupt ang ilagay mo dyan, corrupt talaga yan. Mawawala yung pera. Miyerkules sa Washington, D.C., habang nasa isang official function daw si Senate President Juan Miguel Zubiri, pinirmahan nito ang Maharlika Investment Fund Bill. Kasama niya ng pirmahan ng bill sina Senator Francis Tolentino at Ambassador Jose Manuel Romaldez. Sa loob daw ito ng US Embassy, kaya maituturing na nasa Philippine territory pa rin siya.
kailangan pang pirmahan ni Speaker Martin Romualdez ang bill bago ito maipadala sa Malacanang. Ang sabi naman ng Pangulo, I will sign it as soon as I get it. I think most of the changes that were proposed and that were eventually adopted really had to do with the safety and the security of people's pension funds. Doon nag-alala ang tao. Pero sabi ng ilang senador at ng Makabayan Black na mga kongresista, kailangan ibalik sa plenary discussion dahil may mga inibad dito matapos maratipika ng Kongreso. Kasama na rito ang pagtatakda ng prescription period o yung panahon kung hanggang kailan maaaring sampahan ng kaso ang mga lalabag sa panukala. 10 taon ang nakalagay sa isang seksyon habang 20 taon naman sa isa pa. Sa pinirmahan ni Zubiri, ginawa itong 10 taon. Kung natuloy ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, malaki ang tsansa may deklarang unconstitutional ang hakbang dahil sa ginawang pagbabago kahit naaprubahan na ng Kongreso. Sabi ni Zubiri, napag-usapan naman daw ng mayorya sa Senado ang pagbabago sa kanilang Viber group. Yung 51, no? Hindi naman talaga siya dinelete. Kaya lang for economy of work, inangat mo lang siya. Hindi talaga sa proceedings kahit na 10 lang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Makakasama ang award-winning Pinay actress na si Dolly De Leon sa second season ng mystery thriller series na 9 Perfect Strangers. Ayon po yan sa ulat ng Deadline.com. Makakasama roon ni Dolly ang ilang bigating Hollywood stars gaya ni Nicole Kidman. Iikot ang kwento sa 9 na strangers na pumunta sa isang resort para sa inaakala nilang 10-day retreat. Hindi lang pagbati kundi tubig ang literal na bumuhos sa isang graduation ceremony sa Camarines Norte. At sa Cebu naman, effort ang ibinuhos ng isang guro para sa regalo sa kanyang mga estudyante. Ating saksihan. Extra effort ang ipinakita ng isang guro sa Talisay City sa Cebu para sa 31 estudyante niyang nagtapos ng junior high school. Ang regalo niya sa bawat isa, portrait na siya mismo ang gumuhit. 2019 pa nagsimulang magturo ang MAPE teacher at artist na si Jason Lanya. Pero itong unang beses na nagkaroon siya ng advisory class. 35 minutes hanggang 1 oras ang iginugol niya sa pagguhit ng bawat portrait. Kasama ng kanyang regalo, pag-asa at inspirasyon ang gustong ipaabot ni teacher sa kanyang mga estudyante. Sa gitna naman ng graduation ceremony sa Diet Camarines Norte, bumuhos ang tubig. Lumusot sa trapal na nagsisilbing bubong ng venue ang tubig na naipon sa maghapong pag-ulan. Nabasa ang ilan sa mga dumalo. Sa kabila niyan, makikita sa video na tuloy ang graduation ceremony. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Na maalam na si Juancho Trevino sa kanyang karakter bilang Padre Salvi sa Maria Clara at Ibarra. At sino nga ba ang inspirasyon ngayon ni Pokwang? Ating saksihan. Masayang-masaya ang hosts ng variety show na TikTok Lock sa kanilang moments together on and off cam. Kwento ni Pokwang, minsan ay sabay-sabay pa silang nagtatanghalian sa set. Sino-sino naman kaya ang dream guests niya para sa show? Isa rin sa pangarap ko na makita si Yan Yan. And of course, ang SB19. I love SB19. Ipinagmalaki rin ni Pokwang ang kanyang newest YouTube channel kasama ang kanyang anak na si Malia. Dito raw nila ipakikita ang talents ng kanyang baby girl. Pero kahit walang love life ngayon si Mamang, ano kaya ang kanyang inspiration? Siyempre mga anak ko. Ang mga anak ko. And of course yung mga followers ko na from day one, hindi sila nawala sa tabi ko. Ikinuwento naman ni Voltes 5 legacy star Isabel Ortega ang totoong rason kung bakit hindi niya ginagamit bilang screen name ang last name ng kanyang amang si Senator Lito Lapid. Sa Updated with Nelson Canlas, sinabi ni Isabel gusto niyang gumawa ng sarili niyang pangalan. Malaking bagay rin sa kanya ang self-fulfillment. Nilinaw naman ni Isabel sa podcast na nakikita pa rin sila ng kanyang ama, pero mas malapit daw siya ngayon sa kanyang stepfather.
Opisyal nang namaalam si Juancho Trevino sa kanyang character bilang Padre Salvi sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Sa isang IG video, kasama ni Juancho si Kiel Rodriguez aka Renato na nakikipagkulitan sa mga batang inilibre pa ni Padre Salvi sa isang tindahan. Maraming salamat, mahal na Cora! Napakaganda sa aking pandinig at maging mabait kayo sa mga sugo ng Diyos. Mensahe ni Padre Salvi sa lahat ng sumubaybay sa kanya, mahal din niya sila at hanggang sa muling pagkikita. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, ang inyong saksi. At yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ito po ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Pia Arcangel at hanggang bukas para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.